Alright, so sa hospital sa Pilipinas may 30 klase. So handa ka bang malaman kung ano yon? So kung hindi mo pa alam, ito po at ipapakita ko sa inyo yung 3 klase ng hospital rooms. So tandaan po natin, ang pinakamahal na bed ay hindi matatagpuan sa hotel kung hindi sa hospital room. Okay? So ito ay number 1. Ayan, executive room. Pamilyar po ba kayo dito? So, nakadalaw na ba kayo dito sa executive room? Itong executive room, ito yung solo mo yung room kapag ikaw ay na-confine. May aircon ka, may TV, may ref, meron ka pang minsan wifi. Solo mo lahat. So, wala kang kasama, hindi ka mahahawaan ng sakit. Pwedeng dumalaw yung pamilya mo, kahit ilan pa yan. Pero napakamahal. Yun nga lang, ang advantage nito, focus ka sa pagpapagaling, relax ka, lalo na kung coverage ka ng HMO o healthcare. Yan ang advantage. So pangalawa naman ay, handa na ba kayong malaman? Number 2, charity room. So kapag wala kang HMO, healthcare, coverage, so mapipilitan ka na pumila sa mga public hospital, siksikan kayo doon, emotional lahat ng mga tao doon. So posible na magkahawa-hawa pa kayo doon, limitado lang ang bumisita doon kasi sa sobrang dami ng pasyente at yung mga magulang o yung mga dumadalaw. Tapos may stress ka, focus ka sa mga sakit kasi pwede kang mahawaan nga at siyempre yun nga yung stress mo doon, sama-sama na kayo doon. So yan ang advantage kung hindi ka nag-ipon, naghanda, so mapipilitan ka talagang pumasok dito. So wala tayong choice kapag wala tayong coverage or HMO o health card. Pangatlo naman ay pay wards. So sa pay wards, maganda din siya. So wala namang taong nangarap na magkasakit at mapunta dito. Pero dito naman sa pay wards, sa hindi nakakalam. So maaaring hindi kayo siksikan, 3 kayo sa rooms. So sama-sama kayo diyan, limitado lang yung dadalaw. So sa pay wards, walang TV, kadalasan, walang ref, wala kang sariling ref, wala kang wifi. So sama-sama kayo diyan. So minsan may stress ka, baka yung isa malala na yung sakit, yung isa naman papunta na sa alam mo yun, sa boundaries na ng ano, 'di ba, 'wag naman sana. So ikaw naman nag-aalala sa bayarin, hospital, kung paano mo mababayaran yung gastusin. So, alin ang gusto mo? Rooms. So ito ay pay wards. So yan, coverage ka ng kadalasan ng kumpanya, 'di ba? So alin ang mas gusto mo? Executive room, charity room, or pay wards? Lalo na kung ikaw ay magulang, may anak ka, 'di ba? Ayaw natin mapunta dito sa charity room, 'di ba? Kawawa naman yung magiging anak mo o yung magulang mo, yung asawa mo, or sa pay wards. So dito, maasikaso mo yung pamilya mo pero siyempre limitado lang yung bisita. Pero kung dito naman sa pay wards, kung dito ka naman sa executive room, yan, relax ka. So marami tayong pagpipilian. Pero 'wag naman sana umabot in case something bad happen, 'di ba? 'Wag naman sana umabot tayo dito. So iyan ang importante ng healthcare o HMO coverage. So panatag ang isip mo, so focus ka sa pagpapagaling or pagpapagamot at hindi ka focus sa gastusin or bayarin ng pamilya mo. So kung nais mo na malaman yung mga health coverage or Kaiser plan na base sa edad mo at magkaroon ka ng maayos na in case something happen, wag naman sana, no, ay mapunta ka dito kahit papaano. Mag-comment ka lang down below or share mo 'to sa family and friends mo na ito yung 3 rooms sa hospital para may idea na kayo. So sana nakatulong 'to. So
Plan, protect, and prosper para hindi natin maabutan 'tong ganitong senaryo. So, salamat po. So, 'yun mag-comment lang kung nais mo ng pre-quotation sa Kaiser or sa saving plan na puwede mong simulan. Salamat.